buhay, kailangan natin turuan ng mga tao kung paano tayo mahalin. Madidisappoint sa lang. Yes, masasaktan ka lang kasi you're gonna expect something. So, yan. First PK ko to, kaya sana support nyo ako. Sana maging respectful kayo. Gifts ata? Di ko sure. Basta alam ko kasi pag PK, labanan lang yan ng mga gifts. Padamihan lang. Yeah. Nalang muna ako mag-music. Yan. Hello? Tama ba? Hello? Paano ba to? Hello po. Ganyan lang ba? Let's go, guys. Thank you sa lahat po. Thank you po. Hindi ko maintindihan. Thank you. Let's go. Hala. Wow, thank you so much. Thank you, Angelica. Thank you po. Thank you, CD. Thank you, Jesmar. Thank you po sa lahat. Though di ko maintindihan to, pero thank you. Thank you po. Thank you, Imagination. Thank you. Hala, ang bilis. Ganito lang pala. Thank you po. Mas, thank you. Last drop. 15 minutes ata. 15 minutes. Ata ito. Thank you, Drea. Thank you, Kap. Oo, nakakatakot ang last drop. Thank you po. Thank you. Di ko din alam eh. Thank you, Imagination. Thank you po. Thank you, Aiko. Thank you, let's go. Thank you, Axel. Ang dami nangyayari. Bago ka lang po, ate. Hello, ate. Huwag siya marinig eh. Love, ang thank you po, Sir Ram. Let's go. Let's go. Thank you. Thank you, Sir Ram. Naguguluhan pa ako. Hindi ko pa maintindihan ang nangyayari. Thank you po, thank you.
Uy, kuya. Thank you. Lilac. Mas napadamihan ng beats after 15 minutes. O, padamihan daw. Let's go. Thank you po sa lahat na nagda-drop. Really appreciate it. Fight, fight. Paano mag-drop na kay Anggi? Hindi ko din alam eh. Tumitingin lang ako. Thank you po. Thank you, thank you. Punta kayo sa live niya. Gaya dito. O, sa live ko daw. Thank you po. Thank you. Thank you. 9 minutes. Let's go. Thank you, thank you, thank you. Thank you po, thank you sa lahat. May trauma kami sa last drop. Totoo. Sige. Thank you po. Thank you. Ganito pala ang PK. Oh. Yes. Yeah. Palaban yung kabila, guys. Let's go daw, sabi ni Sir Ram. Let's go! Hello? Ganyan ba yun? Okay. Nakikita ko yung line. Okay. Let's go, guys. Thank you, Tetay. Huwag kasi kayong mambibigla. Thank you po. Thank you. Yung lumalaban dito kayo, di ba? Thank you po sa mga nag-drop for me. Yan, 7 minutes. Thank you. Thank you, Peng. Thank you. Masyado kayo na-excite. Huwag kayong ma-excite. Let's go. 446. May last drive. Yan. Basahin nyo na lang. Kalma kasi, kalma. Thank you. Kalma lang. Kalma lang kayo. Thank you, Pine Nation. Totoo, Sir Ram. Kalma lang kayo. Init ng mga pet nyo.
Thank you po. Thank you, baby. First time na, oo. First PK kasi. Okay lang yan. Five minutes. Malam. Thank you. Wow, 442. 450. Ito yung timer sa gitna. Thank you. Wala pa yung timer sa gitna. Ba't gano'n walang busis? Thank you. Welcome. Sige lang yan. Anggi. Malakas. Saksak na. Kaso maingay yun. Hindi naman narinig yun. Hindi ito gumagana. Sira na ito. Sira na. Bakit? Sugot ko kalis. Magpapalit. Balik ka, uy. Thank you. Kasi hindi nakataas. Baby minutes. Yeah. Nakaka-trauma ang kaya thank you. Oh, yan. Yan. Ang lakas. Nga to. Kalma lang. July, thank you. Thank you. Thank you. May boses ba? Hello. Ba't wala? Meron. Ngayon lang po, ate. Oo, ngayon lang. Kaya pala naka-screen record kasi ako eh. Buti na lang meron. For speaking. One and 30 minutes. May palas drop pa yan siya. Thank you. Ika na ba? Hindi ko nakikita. Ayun na. Ang dami nagpo-comment. Second na lang. Thank you, Sabi Shah. ko sa kabila. Sino? Thank you. Thank you.
Thank you, Big Boo. Thank you po. Thank you, CL. Thank you, thank you, Barbie. Thank you sa lahat. Thank you. Oh my God, may talaga. No. Congrats po. Uy. Thank you, thank you po, ate. 6. Congrats po. Congrats. Nakatatakot ka. Lokos. Thank you po, ate. Thank you po. Thank you, ate. Thank you po sa time. Thank you. Bali si 6. Yay. Thank you po. Thank you, ate. Yan. Thank you. Thank you sa lahat na nag-drop. Nanalo tayo. So, ganun pala yun. Next time ulit. Alam ko kasi, 2 beses sa isang buwan. Thank you po. Thank you. Thank you din sa support ng family ko. Thank you, Sir Ram. Next time ulit. This month. Thank you. Thank you sa inyo. Congrats sa inyo. So, kayo naman kasi talaga ang lumaban. Nakatingin lang ako, nagtitingin lang. Pero kayo talaga lumaban. So, thank you. Congrats sa inyo. Sa inyo. Hindi ko maintindihan ba't kayo nagko-congrats sa akin. Wala naman akong ginawa eh. Basta thank you sa inyo. Thank you sa mga nag-drop. Thank you. Sige, bye-bye na. Char, may oras po pala. Natry ko na yun dati. Pero, alam ko na-try ko rin yun dati dito din. Lalo sa last drop. Ano pa ako nun, Sir Ram? As in, baguhan lang dito. Ang tagal na nun. Mga ilang taon na yun. Tapos, di ko maintindihan. Siguro, naka lang ako dun. Naka 10 beans lang yata ako nun. Kaya hindi ko siya maintindihan nun. Basta, nakalagay loose. Game to 24K ka. Wey, hindi ko alam sa nakikita yun eh. Pero thank you po. Pero nakita ko yung lakas ng taas ng beans. Thank you po sa inyo. First time kong manalo sa PK kasi nga, grabe yan. Kung 1 hour ka. Ako nga po eh, sayang oras eh. Para makakota. Sayang viewers mo. Pero pwede naman po mag-usap pag magkalaban kayo sa PK, no? Pwedeng magkwentu-kwentuhan, ganun. Hindi kasi nagsasalita si ate. Habol nga eh. Ala, baka may last drop to. Nahiya siya. Thank you, ma. Hindi, nakailang hello ako. Hello, ate. Hello po, hello. Continue dropping lang kasi, need ko talaga magtrabaho. No choice ako eh. 500k this month. Oo nga, Pwede kaya yun, 500k. Live ka lang everyday. Hirap pag live everyday. Okay lang ba yung mag-live kahit walang ginagawa? Kahit nagsusulat lang, gano'n, nagbabasa lang ng libro. Pwede naman siguro yun, Basta may nakikita. Papa-oras lang ako. Thank you po. Continue dropping lang. So, regular live na to. Basta, solusyon ko ngayon, every time na hindi ako okay, is nakikinig ako ng worship song. Kasi, even dati, ganun yung ginawa ko. Nasave ako. Yun. Ayokong magpaka-religious, pero, ayokong magpaka-religious sa social media. Pero it helped me. Kaya, ayun. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na I had my first session ulit sa psychologist. Kasi yung last ko is psychiatrist yata yun eh. And then, kanina, punta ako sa psychologist.
And I'm willing to continue my therapy until maging okay ako. And kahit maging okay ako, gusto ko tuloy-tuloy pa rin ang therapy ko. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na I'm diagnosed with depression, anxiety disorder, and panic attacks. Hindi ako bipolar. Hindi na siya bipolar kasi depression siya. And nagpa-test din ako if may ADHD ako. Luckily wala akong ADHD kasi ang sabi nga ni Doc is ang ADHD is you're born with it. Tapos nagde-develop lang siya. At least nakuha ko na yung question ko sa tanong ko na what's wrong with me? Diba? What's wrong with me? Kasi ano ba yun? Parang there are people labeling me as baliw dahil I have mental illness. So, ganun nila ako nililabel. And ginagaslight ko yung sarili ko na, baliw ba talaga ako? Ganun. Baliw ba yung nasa utak ko? Ganun. And then, narelieve ako kanina na sinabi ni Doc na, you're depressed. You're depressed, sabi niya ganun. And then, sabi naman niya, the good things sa illness mo ngayon is it's not permanent, sabi niya ganun. Lumakas yung loob ko doon, sabi niya, it's not permanent, sabi niya ganun. It's curable. Whatever I have right now, kung anong pinagdadaanan ko, kung ano tong pagka-diagnose ko, it's not permanent. Mawawala at mawawala to. Kailangan ko lang tulungan yung sarili ko. If depressed akong tao ngayon, if nagko-commit ako ng mga bagay na hindi dapat, mawawala din yun. Kaya, just because I'm like this, just because may mga tao nakakita ng ganitong side ko, just because may mga tao nakakita ng illness ko na to, it doesn't mean na I'll be like this forever. Okay. Kasi, to be honest, di naman kasi talaga ako ganito. Oo, mentally unstable ako, pero hindi ganito kalala. Like, hindi siya ganito kalala. And, ayun din. Naintindihan ko naman bakit nagiging ganito ako. Unang-una sa lahat, yung buhay ko dati is tahimik lang. May mga problems ako sa school, sa mga kaibigan. Pero hanggang dun lang. Ang ngayon kasi nangyari is sa trabaho, sa school, sa mga tao, sa mga internet, ganun. And, ayun. Ang sabi nga ni Doc na it's a good thing na nagsik agad ako ng help kasi yung iba, years and years na silang ganito and di pa rin nagsisik ng help. So, ayun. And may one night na patay lahat ng ilaw. Nilagay ko yung AirPods ko. I listen to worship song. Tapos, kasi, member kasi din ako ng church dati. So, kahit pa paano, alam ko kung paano i-recognize si God. Pagka-play pa lang ng song, grabe, nag-goosebumps ako. Tapos, nangiyak na ako. Kasi, umiyak na ako. Tapos, sabi ko, ay Lord, sinusurrender ko na lahat. Sinusurrender ko na lahat sa'yo. Please, tulungan mo ako because I'm not your strongest soldier. Sabi ko ganun. Tapos, syempre nagpapatugtog ako and then, grabe, sabi ko, Lord, let me feel your presence again. I want to come back home. Sabi ko ganun. And then, grabe yung pangingilabot ko, parang may yumakap sa akin nun. Parang niyakap ako ni Lord nun. Like, seryoso. Ako, hindi ako religious talaga when it comes to social media. Pero, this kind of thing na gusto kong i-share sa inyo because if you're suffering from what I've been suffering, this will help. Kasi, especially yung worship songs. And every time na alam kong malapit akong atakihin ng anxiety, every time na sumasakit na naman yung puso ko, worship song agad. Kumakalma ako. And ayun, sinurrender ko lahat kay Lord. Sinurrender ko sa kanya, sabi ko, isusurrender ko lahat. Okay sa akin kung ano ang aalisin mo sa buhay ko. Okay sa akin kung ano ang plano mo sa akin. Okay na sa akin kung anong binabalak mo sa akin. Basta sinusurrender ko tong pain sa'yo. Kasi ganito na ako sinave dati ni Lord.
Pero dati kasi hindi naman talaga ganun kalala ang mga problema ko. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na mahirap siya. Ayokong sabihin kasi na, uy, nagbabago na ako, ayokong sabihin yun. Gusto ko na lang na, bigla na lang marirealize ng sarili ko, bigla na lang marirealize ng tao, okay, iba na siya. Ayokong sabihin na, binabago ko yung sarili ko, guys, inaayos ko yung sarili ko. No, kayo ang makakakita nun, yung mga taong makakakita nun, hindi ako. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo na, I know, minsan talaga, di na natin kaya. Kapag akala mo na hindi mo na kaya, dun mo dapat siya kayanin. Ayoko kasing iniisip nyo na perfecto akong tao, na mabait akong tao kasi yung nakikita nyo sa akin is 3 hours, 1 hour, 2 hour, or minsan nakikita nyo lang kasi nakasama nyo ako ng ilang oras, ilang minutes, pero hindi pa ako yun. Kumbaga, kung ganito na ang nakikita nyo sa akin, meron pang mahaba dyan na hindi niya nakikita. So, ayokong lagi niyo sinasabi sa akin na ang bait mo, ganun, ayoko. Kasi ang pinapaalam ko lang sa inyo is yung mga gusto kong paalam sa inyo. Diba? Lahat naman tayo may toxic side. Yes, lahat tayo may toxic side. Sabi din ng psych sa akin na parang wag mong i-torture yung sarili mo into thinking na ikaw lagi ang problema. Wag mong i-torture yung sarili mo na kasalanan mo lahat. Diba? Maybe you have a problem. Oh, sinabi ko talaga kay doctor na I know I have a problem. May problema sa akin. That's why I'm seeking for help. Mas okay na din kung kayo may pinagdadaanan kayo. I suggest na magtingin talaga kayo sa mga psych kasi okay kasi yung ma-diagnose ka unlike self-diagnose, diba? Kasi dati sabi ko, may ADHD yata ako kasi grabe yung constant fidgeting ko, ganun. Pero wala naman pala. And then, tingin kayo kasi masarap malaman yung sagot, diba? All this time, akala ko, ano ba to? Baliw ba talaga ako? May sira na ba yung utak ko? Bakit ganito ako mag-isip? Bakit sobrang impulsive ko? Ganun. Bakit ganito yung ugali ko? Bakit nagiging demonyo ako? Ganun. It's not kabaliwan. It's a mental illness. And sana din maging more educated yung mga tao when it comes to mental health. Diba? Sabi ko naman sa inyo na gusto ko talagang mag-spread ng awareness and especially sa mental health because sobrang daming tao na uneducated about it. They are very naive and ignorant about this na akala nila just because you think that way or just because nag-burst out ka is may something wrong na sa'yo na baliw ka. And yun, please lang, alam nyo, lahat ng tao, siguro dapat talaga pag-aralan ng mental health kasi the more you understand, the more you will understand why people are acting that way or behaving that way. And ayun, gusto ko din i-share sa inyo yung mga pag-uusapan namin sa site, mga advice ng mga psychologists sa akin kasi I want to help din. Kasi alam ko madaming nakaka-relate sa nangyayari din. Alam niyo na, yung mga suicidal thoughts, basta, ang dami. And hindi lang isang problema ang nagka-cause ng depression. Tandaan niyo yan. Pwedeng mag-cause yan dahil sa trauma mo. Family, and relationship, friendship, and pressure mo sa sarili mo, okay? And ayun, yung tingin mo sa sarili mo. So, it's very important. And sabi nga, inamin ko din kahit doktora, sabi ko, hindi ako ganito, sabi ko. I used to be so happy. Kalug akong tao, masayahin akong tao. And suddenly, nawala yun.
And I want to go back to that kind of life kung saan sobrang masaya lang ako. Sabi ko sa kanya na dati mabilis akong makihalubilo sa mga tao. Dati sobrang approachable kong tao, but now takot ako sa maraming tao. So, it's all been depression after all. Anxiety disorder, and panic attacks. Kung hindi nyo kaya din mag-afford ang psychiatrist, kasi ang mahal ng psychiatrist or psychologist, ang mahal magpa-consult. Ang mahal manghingi ng tulong, di ba? Alam kong mahal siya, oo, pero it's worth it. Hindi ako fully healed, hindi pa ako healed. There's still something wrong with me, and hindi porket nagsasabi ako ng ganito is okay na ako. Hindi yun. This is a very long process. It could take months, years, and matagal to. Ayun, I don't want you to think na just because nagsasalita ako ganito is okay na ako, ganun. It's not like that. Alam ko, meron pa rin akong dark times na darating. And ang magagawa ko is tulungan ang sarili ko. As long as may nagtitrigger, oo, may mga triggers talaga. Lalo na ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, mabilis akong mairita. So, maliit na bagay, matitrigger ako. It's something na kailangan kong i-work out. Yun ang gusto kong i-work out. Kung paano i-control yun pag na-trigger ako. Kasi pag na-trigger ako, magdidilim yung paningin. Yan, magdidilim. Parang magiging demonyo ka ulit. Parang ganun. Tas, ang mahirap kasi dyan, may bagay na matitrigger sa'yo or ititrigger ka ng ibang tao. Pag na-trigger ka, mag-burst out ka, magbabaliw-baliw ka, then, i-judge ka. Itinuro din sa akin na breathing technique. Kasi, hindi lang daw kasi sa utak ang nagiging reason ng depression mo. It's also your hormones. Like sa katawan mo. Yun, hindi lang sa utak. Minsan may mga hormones ka talaga na hindi okay. Na malungkot din yung mga hormones mo. And dahil malungkot yung mga hormones mo, malungkot ka din. So, akala ko dati, sa utak lang siya. Sa utak lang. Pero hindi, sa hormones din siya. Mababa yung oxytocin ko. Oxytocin ba yun? Yung oxytocin kasi is, yun daw yung parang love na nararamdaman mo. Parang pagmamahal, yung good thing, gano'n. Parang love. And sobrang baba ng oxytocin ko. Mababa siya. So, it means na hindi ako nakakaramdam ng ganun. Mababa din yung serotonin ko. Serotonin and ano to? Dopamine? Dopamine ba? Basta yun. Mababa lahat. And mas nagkaroon ako ng knowledge about depression, anxiety, and panic attacks. So, yung depression is ang tingin mo sa sarili mo is mababa. Nagka-cause ng depression is yung suicidal thoughts. Now, once na nagkaroon ka ng ganun thoughts, you're already depressed, you know. Depression is kapag mababa tingin mo sa sarili mo, wala kang gana sa lahat, wala kang ganang kumain, wala kang ganang kumilos. Nakakatulog ka ng tulog or hindi ka natutulog, ganun. Sa dalawa lang yun. Parang nawawala ka na ng pag-asa sa sarili mo. Hindi ka na productive, super bilis mo na ma-distract. Parang nagiging slow ka. Yung anxiety is yung takot mo. Parang takot siya. Overthinking din. Tapos parang, ano ba yun? Natatakot ka. Nanginginig ka, parang ganun, kakabahan ka. And yung panic attacks naman is yung kapag nagtitinggil ka na, parang namamanhid ka na, nanginginig ka na, nakakaramdam ka na ng init or lamig sa katawan. Alam nyo, kung natulungan ko yung sarili ko, hindi ako mag-ask ng help sa professional. Pero kasi, hindi ko na din natulungan yung sarili ko. That's why, nanghihingi ako ng tulong.
sa mga professionals. Kung kaya mong tulungan yung sarili mo, tulungan mo. Pero pag di mo na kaya, ask help professionally. Not from your friends, not from your family, not from your partner. Ask professionally. Kasi ang family, ang friends, ang mga partner nyo is hindi naman talaga sila like alam na alam kung anong pinagdadaanan nyo. Masarap kasing ikwento lahat ng problema sa taong may alam ng mga may alam sa psychology or talagang may alam sa mental health, illness, ganun. They know how to handle you. They know what you need, ganun. So, ayan, meron pa ba kayong kilalang psychologist dito, ganun? Or alam nyo kasi, ang gusto ko din is a group therapy, ganun. Ganun talaga yung hinahanap ko, group therapy. Pag sa group therapy, dun, para kayong magkakaibigan na nagkakaintindihan. Diba? Ako okay lang ako sa online, pero it feels different kapag face-to-face. Kaya, face-to-face talaga ang pinipili ko. You need someone who will take care of you. I can take care of myself. Sa St. Luke ba? Ganon. Like a king of my heart. You can build, I will help. Kaming group of friends ko mental stable na eh. Sa Bali, yung hirap naman nun. Alam nyo kasi, ang tagal ko na kasing tinutulungan yung sarili ko. Ever since naranasan ko ng malungkot-lungkot, ever since namulat na ako sa realidad ng buhay, doon na nagkagulo yung utak ko, doon na nagkagulo yung isip ko, yung sarili ko, doon na nagkagulo. But I got myself. Parang nakadepende lang ako sa sarili ko. Ang taong babangon para sa akin is ako lang. Ako tutulong sa sarili ko. Lagi namang ganun. Nakakayanan ko naman dati mag-isa. Nakakayanan ko siya mag-isa. You've grown so much. No, I haven't grown. I'm still in the process of growing, but I cannot say na I've grown. Sinasabi ko to kasi, as of now, I feel confident. Pero I know, may mga times na bigla na lang akong madadown, diba? That's something na I need to control. Thank you. Thank you, Penny Bear. So, ayun. Naghahanap talaga. Tinanong ko kasi yung psych ko kung may mga group pa sila. Pero as of now, wala. Yun, ang gusto ko sana, group therapy. Like, meeting new people. Alam ko kasi ang group therapy is magkakwentuhan talaga kayo. Mag-open kayo sa isa't isa. And, alam mo yun, mga group of people kayo na mentally unstable, mga depressed. And then, magtutulungan kayo to feel better. Group therapy every weekend. Sa dagat. May mga ba dun, psych? Yun ang gusto ko na uwi,
Layo kasi ng dagat, ang hirap sa sked ko eh. Hindi magkakilala mga kasama mo. Okay din. Sa Saint Luke. Ang mahal yata nun. Pero tatry ko sa Saint Luke. Okay naman yung psych ko, pero gusto ko kasi, like, more time with them. Lumayo ka sa SOCMED. Sasabihin nyo yan sa influencer. Sasabihin nyo yan na yung trabaho ay sa social media. Kaya nga hirap na hirap ako kasi ang trabaho ko is sa social media. Kung hindi sa social media ang trabaho ko, sa tingin nyo ba mahirap sa akin ang lumayo sa social media? Lumayo ka muna sa SOCMED. Nagla-live ako. Sige nga. Oh. Diba? Akala nyo ganun lang kadali. Alam nyo, ito hindi ako okay, pero kailangan kong mag-live kasi may PK ako. Oh, sige nga. Ayoko talaga mag-live eh. Hindi pa ako ready mag-live eh. Kaso, ang trabaho ko sa social media. Exposure kailangan. Diba, kahit alam kong nasisira ang utak ko sa social media, hindi ko pwede basta-basta iwan yan kasi may career ako sa SOCMED. Diba? Diba? Ayun. I just wanna be surrounded with people na alam yung pinagdadaanan. I just wanna be surrounded with people na maiintindihan ang mental health ko. Yun. Si Abby kasi, si Absidy, concerned naman niya ang mental health ko, but she doesn't know how to comfort me. Kaya ang ginagawa niya, sinasamahan niya lang ako sa mga bagay na gusto ko. Pero hindi niya alam yung comfort. Pero I appreciate her sobra for always trying. Iba kasi yung alam na alam kung anong pinagdadaanan mo. Ayun. Parang, I want to meet my people. Gano'n. Diba? Hirap mag-isa. Makakayanan mo naman eh. Ano yan? Ano yun? Nakita niyo ba yun? Ano yun?
Top 1. Saan? Top 1 ka. Yeah. Ready ka na sa 19? Ano meron sa 19? Thank you. Billboard. May billboard ako? Thank you. Tag nyo na lang ako sa pa-billboard nyo. Thank you so much. Thank you po. Busog ako. Sana alam nyo na hindi ako insensitive. Okay. Ang insensitive ng mga iba sa inyo, suggesting me to go with other people, knowing may ma-hurt or what. I'm not like that. Sorry. I'm not insensitive. Just because my life is rocky, it doesn't mean na may gagawin akong ikakasakit ng ibang tao. So, don't be insensitive. Just because I'm like this, it doesn't mean you have the rights to disrespect the people I love para mag-suggest kayo ng kung ano-ano. Whatever happens, you have no rights to blame or disrespect the people who mean a lot to me. Itandaan niyo yan. Just because I'm not okay, may problema ako, it doesn't mean na you have the rights to blame people, whoever you want to blame. Okay? Diba? Gusto nyo ba yun? Like, for example, kayo, in a relationship kayo. Pero, dumating kayo sa point na puro away na lang kayo. And you're gonna seek comfort sa mga taong minsan
pinagselosan or uncomfy yung partner mo, are you that insensitive? Diba? Kung ganun kayong partner, sheesh! Yuck! Diba? Ano eh, I know what I'm doing. Diba? Hindi niyo ako pwedeng turuan sa bagay na insensitive. Yeah. Thank you, Ma. Again, hindi porket supporter ko kayo, supporters kita, and nalaman nyo na hindi ako okay, tapos may binlame kayong tao. Sino kayo para i-blame yung taong yun, di ba? Ano, stop judging. Pwede kayo mag-judge. Diba? Isipin nyo na lang, hindi porket isang relationship, dalawang tao. Yung isa, expressive siya. She tells people na nasasaktan siya. Sinasabi niya yung masakit, nakikita niyo na hindi siya okay. Yung isa, looks unbothered. Pero nasasaktan yan sa kaloob-looban yan. There are different types of handling the pain. Okay? May kanya-kanyang pag-handle ang mga tao. So, you have no rights to judge. Just because mas mukhang strong yung isa, it doesn't mean na hindi nasasaktan yung tao. And just because mas expressive yung isang tao, it doesn't mean na, paawa siya, ganun. Alam nyo, try to be nice minsan. Try to be kind instead of judging. Ako, pag pinakita ko, okay, strong ako eh. Strong ako. Unbother ako eh. Wala akong pakialam sa inyo. Convinced na kayo nun na wala talagang masakit sa kanya. Convinced na kayo nun na, strong pala siya, wala palang nararamdaman yan. Pero pag sa inyo nangyari, diba? Just because they look okay, it doesn't mean na they are okay. Kaya, sobrang importante maging mabait kasi hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. You'll never be in someone else's position. Huwag ka na lang mag-judge kung wala ka sa position. Hintayin mo na lang mangyari sa'yo. Pag nangyari sa'yo, yun, mag-inarte ka. Ako, ang dami kong sinasabi sa SOCMED na maayos. Pero sometimes hindi ko na-apply yung sarili ko doon. Ang gusto ko kasi, may makuha kayong aral sa mga sinasabi ko. Pero I don't want you to think na ganun akong tao. Parang ano lang yan, naniniwala ba kayo dun sa the happiest people you will ever see are also the saddest people. Parang ganun. Parang kung sino yung magaling mag-advise, sila pa yung hirap na hirap mabuhay. Sila pa yung down na down. Kung sino yung magaling mag-advise, kung sino yung
nakakatulong sa pag-a-advise sa'yo. Sila pa yung down na down sa buhay. Totoo yung ganun Totoo yung ganun. Kaya, I don't exactly know why, but I have an idea. Kasi ganun ako. Yung mga ina-advise ko sa inyo, or yung mga like ako as a friend, yung comfort ko sa isang tao, grabe ako mag-comfort ng tao. Kasi that's how I want to be comforted. Ganun ko gusto ma-comfort, pero dahil hindi ko nakukuha sa ibang tao, ako na yung gumagawa. Parang sa love. Lahat ng love binibigay mo, 100% willing kang ibigay sa tao na yun. Willing mong ibigay yung buo mo. Willing mo siyang mahalin ng mahalin, pagsilbihan. Bibigyan mo siya ng assurance, lulunurin mo siya sa assurance because ganun ang gusto mong gawin. Ganun ang gusto mong gawin sa'yo ng tao na yun. Pero dahil hindi ginagawa sa'yo, ikaw na lang gumagawa para sa iba. Ang sad lang ng reality na hindi porket ginawa mo to is gagawin din sa'yo. It's not always like that. Kaya kung anong kaya mong ibigay, ibigay mo na lang. Kung hindi maibigay sa'yo, masakit man, mahirap man, pero tanggapin na lang. Kasi we cannot force people to change unless they want to para sa atin. Hindi habang buhay, kailangan natin turuan ng mga tao kung paano tayo mahalin. Madidisappoint ka lang. Yes, masasaktan ka lang kasi you're gonna expect something. And dapat alam mo din kung anong gusto mo. If alam mo yung gusto mo, if alam mo yung deserve mo, pero they don't really try to give you that, or kung hindi talaga nag-e-effort ibigay, mahirap man mag-let go, pero ayun. Kasi minsan, siguro, pag nawala sa'yo yung tao, dun mo lang talaga makikita yung worth niya. Kapag wala na yung presence niya sa'yo. Kapag may mga times na hahanapin mo na siya. Yung ginagawa mo sa ibang tao, yung gusto mong ginagawa nila sa'yo. Yes. Baka kasi yung nagkulang at di na makontento. Yes, magkaiba naman talaga yan. Magkaiba talaga yun. Ibang-iba ang nagkulang sa di marunong makontento. And ikaw lang din makaka-solve din yun or makakapansin yun eh. Ang pagkakaiba kasi nun, nagkulang, is kulang talaga. Like, alam mo kung anong gusto mo, pero hindi binibigay. Kulang na kulang. Alam mo kung anong deserve mo, pero hindi binibigay. Kulang. Ang hindi makontento, nagagawa naman. Like, bigay na bigay sa'yo, pero you keep asking for more. Like, paano ba? Parang gusto mo i-flex ka niya, pero gusto mo, ang buong feed niya ikaw. Parang ganun. Parang yun yung hindi marunong makontento. Paalala ko lang, just because I talk like this, it doesn't mean na mabait ako. And if one day, you'll hear a bad story about me, if one day may marinig kayo ng masasamang kwento about sa akin, I hope you know na before I turned into an evil, I was a good person, diba? Kasi naniniwala ako, nasa trato talaga ng tao kung paano ka mag-behave ngayon. Diba? Lahat talaga ng maling ginawa ng isang tao is may pinanghugutan yan. May trigger yan. May trigger. And hindi kasi basta-basta magre-react ang isang tao nang walang trigger. Baliw talaga pag bigla mo na lang sinuntok yung isang tao nang wala mo siyang ginagawa. Baliw ka pag sinuntok mo yung tao, di mo naman kilala. Diba? Most villains are once good person. Yes, parang si Maleficent. Favorite ko yun si Maleficent. Harley. Yun si Harley Quinn. Ano naman yun? Alipin yun sa pag-ibig. Binigay lahat para kay Joker. Ganun naman talaga. I think lahat naman tayo makaka-relate sa yung mabait ka, inabuso ka baitan mo, tapos sumabog ka lang ng isang beses, masama ka na. Ganun naman talaga eh. Lahat ganun naman eh. It's either naging ganun ka na experience mo na yun, or may kilala kang ganun. Huwag ka lang gagante. Yeah. Mahilig ba akong gumanti? Hindi eh. Hindi ako yung taong mahilig gumanti.
kahit sabihin natin huwag gaganti, may mga times na hindi natin napapansin na gumanti na pala tayo. Pero ayun, may times na gumaganti ako. Depende sa ginawa. Mag-end na ako kasi may kailangan pa akong i-video. So, thank you sa lahat ng nanood. Thank you sa lahat ng nakinig. So, I hope may natutunan kayo and willing akong mag-share pa rin kung ano natutunan ko. Pero ayun, nasa inyo pa rin yan if you're gonna take it or not. And again, thank you sa lahat and thank you sa mga lumaban sa PK. Thank you and thank you sa pagpapanalo niyo sa akin. I appreciate it and thank you. Thank you.